Mga kabayan, ang South Korea at ang Pilipinas ay nag-usap para sa posibleng pagbili ng KF-21 Boracay. Ang balak na bibilhin ay 12 units ng KF-21 Boracay Block 1, kung saan tatawagin itong KF-21PH. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ayon sa isang source, ang Pilipinas at ang South Korea ay nasa isang talakayan para sa posibleng pagbili ng KF-21 Boracay, kung saan ito ay umabot na sa negosasyon na may kaugnayan sa kontrata, isang bagay na hindi pa nararating ng Pilipinas, at ng iba pang mga contender para sa Multirole Fighter Aircraft Acquisition Program ng Pilipinas, kabilang ang Estados Unidos, Sweden, Italy at France. Ang negosasyon ay nakasentro sa multi-batch acquisition ng KF-21 Boracay, na itatalaga bilang KF-21PH, simula sa 12 unit ng Block 1 na may kakayahan sa operasyon ng panlaban sa himpapawid. Ang KF-21 Boracay Block 1 ay isang semi-stealth 4.5 generation fighter jet, kung saan nakadesign ito para sa air-to-air combat mission. Ang mga missiles na pwedeng gamitin para sa kanyang long-range engagement ay ang modernong missiles tulad ng Beyond Visual Range MBDA Meteor, na may range na mahigit 200 kilometers, at Korean Long-Range Air-to-Air Missile na nasa development pa. Ang kanyang close-range combat at self-defense missile ay ang IRIS-T-AIM 2000 na may range na 25 kilometers, at Korean Short-Range Air-to-Air Missile na nasa development din. Ito pa lang ang kanyang mga missiles na pwedeng gamitin. Wala pa itong kakayahan sa air-to-ground dahil under development pa ang software para dito, at ang target na matatapos ay sa year 2028 pa. Kung within 3 years pa makadeliver ang South Korea ng unit pagkatapos mapatupad ang kontrata, baka makahabol pa ang Pilipinas sa Block 2 variant ng KF-21, dahil matatapos na ito sa year 2028, at ang delivery ay nasa year 2029 pa. Kaya malaki ang chance na Block 2 ng KF-21 ang ipapadala sa Pilipinas. Kaya mas okay na ito na lang ang kukunin ng Pilipinas na jet fighter, dahil pumapayag naman ang KAI at ang pamahalaan ng South Korea, na magbigay ng mga production slot para sa mga sasakyang panghimpapawid na mapupunta sa Republic of Korea Air Force, at ibigay ito sa Philippine Air Force. Kaya dahil dito maging mas mabilis ang delivery ng KF-21, compare sa F-16 Viper at Subjas 39 Gripen na may maraming bansa ang nakapila. Tapos kasama din sa kontrata ang pagtatayo ng isang maintenance, repair and overhaul facility. Kailangan talaga nito para ma-maintain ang mga jet fighters na nasa good condition palagi. Kung marami ang bibilhin ng Pilipinas na unit, baka dito na rin i-assemble, at ibang parts baka dito na rin ang gagawin, katulad sa offer ng Euro Typhoon ng Italy. Baka nga ito pa yung hinihintay ng Pilipinas na jet fighter para bilhin dahil mura na, magandang kausap pa ang South Korea. Kung quality ang pag-usapan, wala namang reklamo ang Pilipinas sa FA-50 na unang gawa nila. Pinasikat pa nga nila ang FA-50 dahil nalamangan pa nila ang Subjas 39C, ito pa kaya na pangalawang gawa na nila ang KF-21 na jet fighter. Pulido din kasi gumawa ang South Korea, kaya maraming bansa din ang bumibili sa kanila. Sana matuloy na ito dahil kailangan na ng Pilipinas ng malalaking jet fighters. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.